Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pero sinakyan pa ni Risa Ontiveros. Yun pong ICC resolution niya, nag-create din siya. Kaya nasabi ni Senator Amy na gulo ba talaga ang gusto ninyo? Si Senator Bato po hindi po na itago ang sama ng loob, no? Sama ng loob dito po kay Senator Risa Ontiveros. Dahil alam na alam po ni Risa Ontiveros, wag po kayo maglala, hindi pa po tayo nagsisimula. Ngayon lang po, 1 minuto pa lang. Kulang kayo, talagang ngayon lang po kasi simula lang. Ang sarap magkape. Si Risa Ontiveros po na nag-file po na resolution. Alam na alam naman. Sabi ni Senator Bato, hindi po pwedeng ikatwira ni Risa Ontiveros na walang personalan, trabaho lang. Yan po ang pag-uusapan natin at iba pa pong mga reaksyon tungkol dyan. Yung marami naganap ngayong gabi, no? Hindi po natin masiksik kung ano na lang po. At saka yun rin pa pala, no? Imbestigahan din po ng House of Representatives yung SMNI dahil po parang balak nilang patanggalan ng prangkisa dahil po rito sa fake news na 1.8 billion na travel expense daw ni Martin Romualdez. Kailan lang binabanata ng kakamping dilawan si Pangulong Marcos, di po ba? 125, nadaya si Lenny. Nakapokus sila kay Pangulong Marcos, no? Yung mga human rights violation ng tatay ni Pangulong Marcos. Grabe tong mga dilawan at kakamping, ang tindi mag-ship, no? Ang focus na nila ngayon, kalimutan na lahat ng mga kasalanan ng mga Marcos. Kaya hindi mo sila mapagkakatiwalaan talaga. Tuwan-tuwa tong mga to. Tuwan-tuwa kayong mga Marcos loyalists. Ang dami nyo, di ba? Akala nyo siguro, no? Masaya kayo dahil parang ang dami nyong kakampi. Hindi nyo ba naiisip? Eto ring mga to, sa tingin nyo na grabe, no? Nakakasama. Hindi ko po maisip kung ano po nararamdaman ko ngayon. Siguro dapat iano natin, no? Kayo mga kaibigan, anong nararamdaman nyo ngayon mga kaibigan sa mga nangyayari ngayon sa kanila? Siguro dapat may magpasimula na talaga ng para makita ng mga Duterte na mayroong nagsisimula na sumusuporta sa kanila ba. Bayaan nyo. Dinadaan ko lang sa tawa pero nakakagigil, no? Tuwan-tuwa naman itong mga loyalista kasi parang akala nyo kaibigan nyo talaga itong mga kakamping at dilawan. At saka itong mga makabayan. Tuwan-tuwa kayo, di ba? Kasi gusto na nilang unahin lang yung mga Duterte dahil alam nila na pinakamalakas yung puwersa ng mga Duterte. Pag nadurog nila yung mga Duterte, ang bilis nyo na lang walisin. Sa totoo lang, kita nyo, sino na yung mga tagapagsalita ngayon? Meron pa bang galing sa mga loyalista na nagsasalita? Si De Lima na, no? Sila Barry Gutierrez na, hindi nyo ba napupuna? Kinain na ng mga dilawan yung mga nangunguna na sa paglaban sa mga Duterte, panay mga dilawan na. Natutuwa ako sa inyo na kayo ay kayo ay natutuwa sa nangyayari sa mga Duterte.
Baka, akala nyo baka kaalyado ang tingin sa inyo ng mga dilawan at kakamping? Unahin lang natin to lahat tong mga Duterte dahil eto pinakamalakas. Pag nadurog natin to, ang dali na nating walisin yung mga loyalists. Yan ang pag-iisip ng mga yan. Akala nyo tuwan-tuwa kayo Sige. Okay. Ano po mga nangyayari ngayon? Unahin na natin to. Ang tapang ng House of Representative, no? Merong kagad tumayo. Kanina lang yun, di ba? Kanina nyo lang sinasabi sa akin yung 1.8 billion. Yung 1.8 billion. Buti sana kung mga loyalista yung mga nagsasalita Buti sana kung mga leader nyo yung nagsasalita Ang nagsasalita na si Dilima, si Barry Gutierrez, si Risa Ontiveros, si Franz Castro. Sino bang loyalista na nagsasalita ngayon laban sa Duterte na very prominent? Maliban kay Martin, di naman dumidirektang umatake si Martin sa mga Duterte. Di ba? Ginagamit yung kinakasangkapan. Pero ako naman, minsan tinitignan ko, kaya lang, wala rin talaga silang leader Yun lang ang pinagpapasalamat ko Wala rin namang mangyayari dyan kasi sino leader nila? Sino yung makikinabang kung sakali na manalo sila? Diba? Anyways, pansamantala lang yan kung sakasakali na ano lang tayo. Kumbaga, absorbing the blows, di ba? Just hang on. Kumbaga sa boxing, sige lang. Mapapagod din yung mga yan. Anyways, meron naman tayong mga kakampi. Kaya hindi rin po tayo. Okay. 1.8 billion. Ito po yung pinapalagan nila ngayon na sinabi raw sa SMNI. Actually, hindi ko yan narinig. Sa inyo ko lang narinig yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi po pwedeng yung marinig lang ibabalita na natin, di ba? Kasi, alam mo yan, lalo na yan, mga kalaban. Kaya dapat mag-iingat-ingat kayo dyan sa mga tukmul na yan. Anyways, imbestigahan daw nila yung SMNI at baka masalang tong sa pagtatanggal ng prangkisa. Hindi, no? Automatic. Ang tanong ko lang, no? Para ang bilis ng proseso ng SMNI, mga kaibigan, sisibakin yung prangkisa nila. Grabe naman. Grabe. Pero gustong-gusto ko manood sa SMNI, mga kaibigan, dahil sinusuportahan nila yung gobyerno. Pero ewan ko ba, parang pamumulitik ata yung ginagawa nila, mga kaibigan. Sana naman, imbitahin nyo. Wag naman sana natanggalin ng prangkisa, mga kaibigan. Kasi mas gugustuhin kong manood ng balita ron kaysa sa ibang mga mainstream media, mga kaibigan. Yung mga taga-SMNI. Sana isalang nyo sila katulad nung inimbita yung mga taga-ABS-CBN. Baka kayo lang mag-usap, bigla nyo tanggalan ng prangkisa No? Sana imbitahin nyo sila para makapagpaliwanag sila kung ano yung mga ibig nila sabihin. Ikalawa, sana imbestigahan nyo rin yung mga nagpapakalat na may anomalya sa confidential fund ni BP Sara na mga congressman. Oo, tama. Sana. Tama yun, mga kaibigan. Dapat maimbestigan lahat. Dapat lahat yan. Fair kayo. Para maging fair. Diba? No? Ang tagal-tagal yung pinakakalat na may anomalya sa confidential fund. Wala kayong iniimbestigahan. Sinasabi namin fake news yung mga yan. Walang anomalya. Hindi nyo man lang imbestigahan yung mga kapwa nyo congressman dahil congressman sila. Okay. At dahil sa ginawa na yan, ngayon po sumakay pa si Risa Ontiveros. Nakakahiya, no? Nakakahiya. Nahihiya ako para kay Risa Ontiveros. Kasi wala. Nakikisabit para makakuha yung pangalan niya. Para sumabit na naman yung pangalan niya. Pa kayo maisip kundi sakyan yung mga yung mga issues, Risa Ontiveros. Sumakay ka na sa confidential fund sa mga congressman. Ngayon, sakay ka na naman sa resolution. Wala naman silbi ang resolution nyo.
Resolution lang yan. Hindi, kumbaga hindi kayo resolution para imbestigahan eh. Wala po kayong karapatan eh. Resolution para kumbinsihin ng Pangulo. Anong uri ng resolution yun? Okay, ito po ang sinabi ni Senator talagang gulo lang ang habol nyo. No? Ito po ang sabi ni Senator Amy tungkol po dito. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.